Excuse me, sir. There's a young man in here. Excuse me, it's ma'am. I'm sorry. It is ma'am. I can call the police if you'd like me to. You need to settle down. You need to settle down and mind your business, okay? Ma'am, once again, ma'am. I said both of you. No, you said sir. Once again, it's ma'am. I actually said both of you guys. It was a general. Right beforehand, you said sir. Marami sa mga sumusubaybay sa decline ng culture sa Amerika ay pamilyar sa video na pinakita ko. A few months ago ay may version tayo nito sa Jude Bacalso incident. The worst is yet to come kung pumasa ang SOGI bill dito sa ating bansa. Kumusta? I'm Jeroga, host of this channel. I talk about the culture, especially in my book, Conservative Ka Ba? A Three-Step Approach to Protecting the Filipino Family from Woke Ideology, available at St. Paul's Bookstore and Shopee. Ano ang topic natin today? Well, it's that part of speech that has been subjected to many abuses in recent years. Hindi adverb, hindi adjective, it's none other than pronouns. Medyo matagal ng topic ito, kaya I suggest let's rewind a bit, maybe back to the Stone Age. Dati simple lang ang pronouns sa English language. May he, may she, and if you're feeling adventurous, may it para dun sa bato na nakasalamuha mo. Fast forward to 2024, mas marami na tayong pronouns ngayon kaysa sa dami ng isla sa Pilipinas. High tide or low tide? Hindi lang his or her ang pronouns ngayon. Meron ding their, they, she, florp, and yes, I just made up the last one. But would you know if I didn't? It's just a matter of time bago may gumamit talaga ng florp na pronoun. If you watch until the end of this video, I will tell you how the SOGI bill will make things worse for us, not better when it comes to this preferred pronouns issue. Then mari mong sabihin, "Oh, Jay, bakit tayo makikisaw-saw sa issue na to? Di ba ang panghalip naman sa Pilipino ay gender neutral? Gaya ng siya." Well, syempre gumagamit din naman tayo ng Ingles. Wala naman tayo sa panahon ng Kastila. Nina Florante at Laura na ang Tagalog natin ay kailalim. In fact, kung may kausap ka, malamang tagish kayo kung mag-usap sa isa't isa. A better question would be, why would one care? Karamihan naman sa mga gendered pronouns na ito ay third person. Meaning, kung kaharap mo ang isang tao, hindi mo naman gagamitin ang pronouns na ito in their face. Malamang first person na I or second person na you ang gagamitin nyo. So lumalabas na parang gusto lang sabihin ng woke activist na kung wala ako sa room, ito ang gamitin yung pronouns ko kung pagchichismisan nyo ako. Very narcissistic, di po ba? Wala na nga sila sa room. Gusto pa nilang makontrol ang isip at pananalita mo. And by the way, sa case ni Jude Bacalso, hindi yung pronouns ang nakadali sa waiter, kundi ang honorific na sir. Alam niyo ba kung gaano kahirap i-retrain ng utak mo kung may lalaki sa harapan mo at pinipilit mo ang bibig mong magsabi ng ma'am? Na yung phenomenon na kung tawagin ay Stroop effect. Alam niyo ba kung ano ito? Allow me to demonstrate. Sabihin niyo sa akin ang kulay ng font dito sa picture na ito. Game? Good job! Malamang na-accomplish nyo ito with flying colors. Ito yung mga kulay na ito. Blue, yellow, red, purple, and black. Ngayon naman sabihin niyo sa akin ang kulay ng font dito sa next picture nito. Kulay ng font ha, hindi yung word. Game? Hula ko, nahirapan kayo. Kita nyo kung gaano kahirap? Yan ang tinatawag na Stroop effect. Kung incongruent ang word sa kulay ng font, nag-struggle tayo. Pero kung pareho ang word sa kulay ng font, madali lang sa atin ang exercise. Ito ang nangyayari kung ang pronouns or honorific ng isang tao ay hindi naaayon sa sex nito. It's science. At this point, let's pause for a while. If you're getting value from this video, please hit that subscribe button right there. Tama nyo rin yung like button at ang notification bell to keep you updated of new episodes. Okay, so let me ask you a question. Sang-ayon ba kayo sa mga taong nagsabi na dapat i-honor ang preferred pronouns or honorific ng ibang tao kahit nataliwas ito sa kanyang sex? Let me know in the comment section down below. Alright, after discussing everything pronouns related sa first part ng video, ano naman ang mangyayari kapag approve na ang SOGI bill? Well, ayon sa Gaystar News,
I know, questionable itong source ko, pero discriminatory ka kung sasabihin mo na hindi reliable ang source nito because of the name. Actually, tinignan ko din sa actual bill itself. Totoo nga ang mga figures dito. So ano yung mga nasasaad sa Gaystar News? Ayon sa kanila, the penalty could range from just a slap on the wrist, like community service or gender sensitivity training, to a fine na maliit lang naman. It ranges from 2K USD to 10K USD. To put this into perspective, 100,000 pesos to 500,000 pesos lang naman ang maaari mong maging multa. Also, not to mention, maaari kang makulong ng 1 to 6 years. Ang penalty na maaaring ipataw sa'yo ay depende sa offense mo. Kung si waiter ka na hindi mo naman masabi-sabi ang ma'am kay Jude Bacalso repeatedly dahil sa Stroop effect, baka yung minimum penalty lang ang makuha mo. Pero as a Christian or Catholic, how do we deal with these preferred pronouns with a person who has gender dysphoria para hindi tayo mapatawan ng 500,000 peso penalty? Dahil ang totoo niyan, sabihin naman nating ayaw nating magsinungaling, pero kung sasadyain mong ulit-ulitin ang quote-unquote tamang pronouns at honorific para lang inisin ang isang gender dysphoric individual, uncharitable naman yan. You're a mean one, mister. So ano ang dapat gawin? Una, walang one-size-fits-all approach to this. Iba-iba ang bawat tao. Iba din ang level of closeness natin sa bawat tao. Kaya play it by ear. With that, I would like to share yung sinabi ni Jason Evert sa kanyang aklat na Male, Female, Other. Start by listening. Sabi niya doon, kung hindi ka komportabling magsinungaling at hindi din siya komportabling tinatawag ng ibang pronouns other than their preferred ones, it's okay to use their quote-unquote nickname. Normally, ang isang trans ay may bagong ina-adopt na pangalan other than their dead name. Ito yung tawag nila sa dati nilang pangalan, dead name. Walang moral issue sa ating Kristiyano na gamitin ang kanyang bagong pangalan. Pwede mo itong ituring na nickname. Unlike many of the news sources dito sa Pinas na ginagamit ang preferred pronouns ng trans individual na binabalita nila, no matter how weird it is, lalo na kung non-binary ang nasa news na they, them ang pronouns, gustong-gusto ko kung paano magbalita ang Daily Wire. Kung babasahin nyo ang mga articles ng Daily Wire tungkol sa trans women influencer, for example si Dylan Mulvaney, gagamitin lang ang correct pronouns na he sa kanya, pero hindi pa ulit-ulit na parang nananadya. Most of the time, puro apelyidong Mulvaney ang gamit nila. Check out this article. Kabaliktaran naman dito sa Pilipinas. Sige, bilangin natin kung ilan ang he-him pronouns sa Jesse Corcuera article na ito ng GMA News. Given this, if I'm a conspiracy theorist, mapapaisip ako na mukhang may agendang pinupush ang mga news organizations natin. Hindi ko sinasabing meron, sinasabi ko lang na kung conspiracy theorist ako, mukhang meron. Oh, by the way, pinag-usapan natin si Jesse Corcuera. I made a whole video right here.